Magandang araw sa inyong lahat. Munting kalaman nga pala, nako, ito kinatatakot ng kabila, no? Kaya pala siguro ayaw ilabas yung Cabral Files, ha? Kasi wala naman ibang dahilan kung di mo pwede, bakit di mo lalabas ang Cabral Files Si Libiste, kasi si Libiste po talaga, ha? Kahit ilabas niya ang Cabral Files, ha? Walang mawawala sa kanya. Maliban na lang kung ibabangga kung ano meron yung kabila na DPWH. Halimbawa, sabi niya ni Lacson, di ba? Yung daw Cabral Pals yata, kulang-kulang. No, hindi kumpleto. Sabi ko naman, dapat bago mo sabihin hindi kumpleto, alam mo yung buo. At kanino yung buo. Kung alam mo hindi kumpleto ang isang bagay, dapat alam mo yung buo at kanino yung buo. Siyempre, walang iba kundi doon sa DPWH at doon sa kinauukulan. Ngayon, kapag hindi mo nailabas to ng papel na to, imagine, namatay si Cabral noong 19 pa December. Kung ikaw nasa katinuan kayo ng pag-iisip, before Christmas o after Christmas, nailabas nyo na ang Cabral. At pwedeng sabihin sa mga mamamayan, kasi ang nag-aalala dito, hindi kayo Ang nag-aalala dito at nanakawan dito, taong bayan. Dapat nailabas nyo yung Cabral Files, tama? Eto mga kababayan, nilabas namin ang Cabral Files. Mali ang nakailibiste. Ganun kadali. Pero ba't di nailabas? Hanggang ngayon. Bakit kailangan pahintayin si Boy Tago sa Lunes yata, investigasyon sa Blue Hearing, doon kay Libiste paimbitahan. Di salang-sala na nangyari. Di ho ba? Napakadali na naman Ba't wala bang karapatan ng mga Pilipino malaman yung Cabral Files na yan na meron kayo? Kasi kung meron kay Libiste, madali Kahit ako, puntahan ko si Libiste ngayon sa opisina niya Asan ba opisina ni Libiste sa Batangas? Puntahan ko Hingi ako, Libiste, pwede ba ako manghingi ng kopya ng, baka bigyan ako Di ba? Si Ramon yata binigyan Ramon Tulfo Pwede. Kasi freedom yun FOI yan, di ba? Sa batas, nasa FOI yan Karapatan ng Pilipino yan, hindi naman private, hindi naman public, private na papel yan para hindi pakita Tama? Di ba? At yung original na kay Libiste, yung original na paibibigay na kay Libiste. Ngayon, eto, lumabas sa balita, Walang mukhang kinalungkot ng umano ng ilang mga ini-interview ang katotohanan na walang pangalan Duterte sa listahan ng Cabral Files na makakatanggap ng pondo mula sa 2025 budget sa DPWH. 2025 ipinahayag din ni Batangas Representative Leandro Libiste na marami ang nagtatanong kung may pangalan ba ang Representative Paulo Pulong Duterte sa listahan. Ngunit nang sinabi niyang wala, ay hindi iyon ang sagot ng gusto nilang marinig. Di ba? Iyan ang dahilan. Isa sa mga dahilan kung bakit ayaw niyo ilabas ang Cabral Files. Kasi malilinis sa mga Duterte. At in the same time, malilinis ang Duterte, mahayag yung iba sa inyo. Tama, mali. Kasi anong dahilan Wala naman O kayo, bigyan nyo nga ako ng dahilan kung ba't ayaw nila ilabas yung Cabral Files at karapatan ng Pilipino yan. Kayo mga BBM ang gusto kong sumagot. Kayo mga BBM vloggers, ba't ayaw ilabas? Dapat pag nilabas, ngayon din. O wala pang isang linggo mula ng pagkamatay ni Cabral. O wala pang isang linggo mula ng nilabas ni Libiste yung kanyang maanumalyang hawak. Tama mali? Baka kung may Duterte, gusto nilang ilabas ang listahan, ni Libiste. Ngunit ang lumabas ang listahan ay walang insertion na kapangapangalan Duterte. Bigla lang itong tinigil sa pagpapalabas. Walang Duterte na alagay. Ano mo sabi ng mga BBM vlogger? Maniwala kayo kay Libiste. Siyempre Duterte yan DDS na yan DDS na utak na mga yan Wala talagang Duterte yan. Hindi niya ilalagay yung Duterte dyan sa Libiste file niya. Okay, sige. Granted. Duterte pala si Libiste. Okay, granted, O sige. Kung wala pala Duterte at dinaya ni Libiste ang kanyang Cabral Files, ilabas niyo yung totoong Cabral Files na meron kayo. Ba't di nyo mailabas? Kasi tutugma ng meron kay Libiste. Madali na patunayan yan Huwag mo sasabing verbal na, hindi totoo siya sabi ni Libiste. Hindi kami maniniwala, walang Duterte dyan. Mapapatunayan yon na merong kopya rin sila sa DPWH o sa anuman sa otoridad na kinauukulan. Tama? Tama, mali ako. BBM vloggers, tama, mali. Ganyan ang magpatunay, hindi yung salita verbal. Parang sa Biblia, madaling sabihin yung boka lang. Pero patunayan, yung katibayan, sabi niya, ika nga, yung pinanggalingan ng salita, saan mo kinuha?
Dapat may pinanggalingan, lahat ng bagay po dapat may batayan. Tandaan mo yan. Kapag lalo na magtatanghal ka sa maraming tao, yeah? Oh, pag sinabi halimbawa sa Biblia, bawal ganyan, bawal ganito. Anong katunayan mong bawal? Basahin mo, basa ito. Oh, bawal sa batas yan. Anong katunayan? Ito article ito, section ganito. Oh, diyan no. Oh, hindi totoo yan. Paano mo sabi hindi totoo yan? Ilabas mo yung tutunay. Hindi buo yan. Ilabas mo yung kumpleto. Tama, mali. Ping Lacson. Di ba? Tama ho? Oh, ganoon na naman kasimple yun eh. Di ho ba? Oh, ito pa. State witness, flood control. Naisingit ko lang, ha? Ano ba state witness, flood control? Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Gerard Oplencio, Sally Santos. Mga taga Bulacan, iba dyan yun. Engineer yan, no? Anong gagawin yan, state witness? Bakit piling-pili yung pagbigay ng state witness? Ano ba ang state witness, mga kababayan natin? Ito, babasahin ko, ha. Hindi galing sa akin to, ha. Kay ChatGPT to, ha. Ibangga nyo na lang kaisipan nyo kung totoo, ha. Ang state witness ay isang taong sangkot o may kinalaman sa isang krimen, pero piniling tumulong sa gobyerno sa pamamagitan ng pagtestigo laban sa kapwa niya akusado. Sa madaling salita, dating sospek o akusado, naging saksi o estado, kapalit immunity o magaang na parusa. Ano ang ginagawa ng state witness? Nagbibigay ng detalyadong salaysay kung paano nangyari ang krimen. Tinuturo ang sinong utak, sino ang mga kasabuat, paano isinagawa ang krimen. Tumistigo sa korte para proteksyon. Ano ang kapalit para sa state witness? Binabasa ko lang ha. Ito ang state witness para sa ChatGPT ha. Kaya ibangga nyo kung anong meron kayo dyan. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, maaaring maabsuelto sa kaso, discharge at accused. O kaya ay mas magaan ang parusa. Maaaring magpasa ilalim sa Witness Protection Program. Mga kondisyon bago gawin ng state witness. Hindi basta-basta pwede kailangan. Mas mahalaga ang testimonya niya kaysa sa ibang ebidensya. Walang ibang direktang saksi na kapag bigyan ng impormasyon. Hindi siya ang pinakautak o pangunahing salarin. Mapagkakatiwala ang testimonya, handang tumistigo sa at buo at tapat. Yan ang state witness. At ginawang state witness, tadan! Yan ang ginawang state witness. Galing! Palakpakan natin. Sino ba palakpakan ito? Si Boying ba? Sino ba? Sino ba palakpakan natin dito? Ang galing! Kung sino man, ang galing! Apir. Kayo na humatol. Ano ibig sabihin nito? Bakit? Yung may pinakamay alam, ayaw niyong gawing state witness? Baka sabihin kasi nila, ba't naman gagawing state witness ang Diskaya? Papayag pa yan. Nagdakaw sa kaban ng bayan yan eh. Nagdakaw sa kaban ng bayan yan. Ba't gagawing state witness yan? Tanungin mo si nakakaya naman kay Henry Alcantara. Di ba? Hindi na kapagsalita. Bakit si Henry Alcantara hindi ba nagnakaw? Tanungin ko kayo. Pero ba't ginawa niyo state witness? Sige nga. Ay, hindi! Nagsoli niya eh! Ganun pala. Pag nagnakaw ka pala, isusoli mo lang pala, okay na. Tama? Ganun ba yun? Yung Diskaya, kayo sumagot bakit ayaw gawing state witness. At gusto ni Senator Marcoleta yun. Kasi si Marcoleta gustong-gusto gawing state witness kasi kakampi niya sa insurance. Masama si Marcoleta, magnanakaw, gusto state witness. Naiya naman ako sa inyo. Ano to mga to? Hindi ba magnanakaw to? Hindi ko sinabi magnanakaw yan. Tinatanong ko kayo, hindi ba magnanakaw to mga to? Para gawing state witness? Parehas lang yun kung talagang ito ay napatunayan. Itong Henry na to, at yung si Diskaya, isa lang din pala, di parehas. Bumalik yung sinabi nyo kay Senator Rodante Marcoleta na pinoproteksyon nyo na ang mga magnanakaw. Tama mali? Sino ang kapaki-pakinabang pag ginawang state witness? Etong mga to, Diskaya. Siyempre, itong mga to, ayaw nilang Diskaya. Bakit? Kasi aamin ng Diskaya. May malalamang big fish. Hindi po pwede. Insan! Safe si Insan! Safe si Insan! Ganun ba yon? Tanong ko lang. Safe ba dapat si Insan? Hindi, kayo humatol. Ayoko eh. Ayoko manggaling sa akin eh. Kayo, pinaiintindi ko lang sa inyo yung nangyayari. Pinalalalim ko lang.
Hindi ako nambibintang. At hindi ko sinasabi itong mga witness itong magnanakaw yung mga yan. Hindi. Sila ang naglagay niyang state witness, hindi ako. Di ba? Kasi may mag-comment na naman munting ka lang, ba't mo nilagay state witness yung mga yan? Fake news ka. Ayan o! Sila naglagay niya, otoridad niya ako. At hindi ko sinabi magnanakaw yung mga yan. Tanong ko lang, ba't ginawang state witness yan? Kung hindi si Diskaya, bakit yung mga yan? Anong pinagkaiba ni Diskaya sa mga yan? Sagot! Hindi nyo alam mga ano ko, yung mga site ko, puro tanong? Puro patanong to! Diba? Eto, kay Libiste. Ha? Isang, alam mo, suportado pala. Pahiya dito si Boying, dun sa solar ni Libiste, pahiya si Boying. Ayan o. Maraming salamat po PBBM sa pagsuporta. Nag-post dito si Libiste, medyo may sarcastic ang post. Pagiging guest of honor sa groundbreaking ng Terra Solar Philippines sa SPNEC, ang pinakamalaking foreign investment sa Philippines noong 2025 na lumikha ng mahigit 10,000 trabaho para sa kababayan. 10,000 trabaho ha. Uy, ano ka? 500 na tao lang magkatrabaho sa lugar mo. Ang laki na yun. Ikot na ekonomiya nun. Ito, 10,000. Tapos, para lumalabas, galit ka, ididimanda mo, ipumultay mo ng 24 billion, di kaisa ka sa pagsira ng ekonomiya, sa pagbagsak, para lang sa sarili mo. Sa katanong ko sa'yo, bakit mo isinabay dyan? Bakit? Kala nyo makakaskas si Libiste? Kakaskasin si Libiste para tumigil na sa kakaano? Hindi Ganun ba yon? Sasabay kayo? Dinidistract nyo si Libiste? Kayo mga kababayan, kayo ulit sumagot bago tayo magpatuloy sa talaga natin, isang subscribe dyan at para patuloy tayo sa mga ganitong usapan. Ako lang yata ang vlogger na talagang matalino kung magtanong Di ba? At nauunawaan nyo No? Yan ang hirap mga kasama natin na kapag ang isang bagay mga kaibigan, tandaan nyo pag may pinagtatalunan ng isang bagay, may hindi pinagkakasunduan, tatandaan nyo, magkaiba kayo ng gusto. Halimbawa, ito, no? Gusto niya to, hindi ko gusto to. Maaaring pagtalunan natin. Pero pag para sa ating gusto to, kahit mali man ito, parehas tayong tatahakin, parehas tayong mag-iimbestiga. Pero pag halimbawa yung isa, ayaw magpa-imbestiga, ikaw gusto mo, big fish mahuli mo, kagaya ni Senator Rodante Marcoleta, nila Libiste, yung kabila ayaw, kontra, isa lang ibig sabihin nun, may tinatago kayo na ayaw nyo malaman. Hindi ito. Di ba? Tama, mali. Tama ako, mali. Sige nga. Ito, dumako na po tayo muna dito sa ating talakayan. Pakinggan natin po. Ito yung ground, andito si BBM pabor pala siya dun sa solar. Ayan Innovation and sustained by our collective hope for a cleaner and greener Philippines. We stand together at the site of what will become the largest integrated solar and battery storage facility in the world, the Terra Solar Project. Wow! This landmark project will put our country on the map as Boying, painggan mo to. Boying painggan mo. The leader in... Siyempre, pag napanood ni Junior to, ganyan talaga politika. Matandang politika ako. Di ba? Alam mo yun? Pag matandang politiko mga kausap mo, wala. Pag mga batang politika, Barsaga, Kiko, sino ba? Si Libiste, Henry Marcoleta, Cardema, mga bata, mga galing talaga si Eli San Fernando. Pag matatanda, ang katwiran sa utak niyan, ganyan talaga ang politika, sumabay sa Agos. Tamo si Lacson. Hindi naman siya sumasabay siya sa Agos na buhay, no? Pero nararamdaman namin sa kanya, isa siyang matandang politiko at sumasabay na lang sa nangyayari. Wala ka bang gagawin paraan para yung Agos na yun ay mapahinto mo? O isa ka pa rin doon sa Agos na yun, sasabay ka pa rin? Ibig sabihin, wala pa rin mangyayari. Sabi niya ni Isko Moreno pero paboritong kasabihan ni Isko Moreno to, yung ginawa mo ngayon at gagawin mo bukas, gagawin mo pa rin sa hinaharap, walang mangyayari. Parehas lang yun.
Ibig sabihin, gumawa ka ng isang bagay, yung hindi kayang gawin ng kahapon, isang araw at nakaraan pa, at yung mangyayari pa. Gawin mong kakaiba. Kasi yung ginawa mo ngayon, gagawin mo mamaya, na parehas lang, at yung ginawa mo nakaraan, inulit mo lang ngayon, at gagawin mo bukas para sa kanila, walang mangyayari. Makinig ka, boy tago. Tama? Kaya yung investigasyon mo, na BGC boy ka pa rin, hindi na dapat nakatuto ka sa mas magandang investigasyon ngayon, wala rin mangyayari. Katanda mo yan. renewable energy to Meralco, Terra Solar Philippines Inc., Solar Philippines New Energy Corporation, MGen Renewable Energy Inc., and other partners behind these projects. Your efforts have shown that we can forge ahead as key players in the world's energy revolution. The Terra Solar Power Project is designed to address two critical challenges of our time: the surging demand for electricity and the pressing need to shift to renewable and sustainable sources of that energy. With an investment of over 200 billion pesos, this demonstrates confidence in the stakeholders in our nation's potential and our commitment to securing a stable, steady, reliable, and sustainable power supply. Once fully operational by 2027, this facility will deliver Boying, pahinga mo to, 3,500 ha? megawatts peak of solar power to the Luzon grid, with 4,500 megawatt hour of battery energy storage. A 13-kilometer, 500 kilovolt transmission line will connect this project to the power grid, ensuring that clean energy reaches Filipino homes and businesses with efficiency. This project will energize over 2 million households and reduce Wow. carbon emissions by more than Oh, 4.3 million metric tons. metric tons, ha? Carbon emission, ha? Wow. Tapos ayaw ni Boying. Oh. Tapos may maraming trabaho, maraming masasor, ikot ang ekonomiya, gaganda ang paligid. Walang kuryente, walang gasolina kakainin. Ayaw ni Boying yata eh. Annually. To put that into perspective, it is the equivalent of removing 3 million gasoline-powered cars from our roads. Tama. Decisive action towards helping address Boying, gusto mo ba to, Boying? Ayaw mo. global warming and climate change. By leveraging our abundant solar resources, the Terra Solar Project will help stabilize our power supply, reduce energy costs, and contribute significantly to our target of 35% renewable energy share in the power generation mix. Ikagaganda nga ng Pilipinas, si ayaw nyo. O ihanda nyong isakripisyo ang isang ikagaganda, ikauunlad ng Pilipinas para lang sa isang bagay na ayaw nyo malaman. Sa paulit-ulit yung ginagawa sa aming mga Pilipino na kami mga nagbabayad ng tax at pasahod namin kayo. Tama, mali. Ilang beses nyo nang ginawa sa amin to, sinasakripisyo nyo ang isang bagay, isinasakripisyo nyo kami para wag malaman ng mga bagay-bagay. Tama? Kami na naman ang magsasakripisyo nito. Kapwa namin mga mahihirap, mga pobre, ang magsasakripisyo nito para wag malaman ng mga kalokohan na ibang gobyerno. By the year 2030. Iba, anong ibig nyo sabihin? Ba't nyo nilalabas to kay Cabral, kay si Biste? Porkit lalabas niya yung Cabral Files? Yun lang yung dahilan eh. Bakit? So ano ibig sabihin nyo? Pag gusto nyo makulong si Libiste, bayaran 24 billion na multa, huwag na ilabas yung Cabral Files? Bakit? Ang Cabral Files ba tatamaan? Ikaw lang? Kayo lang? Maraming tatamaan ng Cabral Files. Kasabwat ba lahat yung tatamaan? Kaya ayaw nyo ilabas? Tanong ko lang din. Di ba mga kababayan? Walang dahilan para hindi ilabas ang Cabral Files. O tanong, bakit si Libiste ayaw pa rin ilabas yung Cabral Files? Siyempre. Bakit? Ang mauunang maglabas niya, yung buo. Sabi niya ni Lacson, di daw buo eh. Ilibiste. Saka diskarte ni Libiste, huwag ilabas yan. Bakit? Kapag nilabas lahat yan, malalaman na ang diskarte ng nilibiste. Kayo mauna kasi kayo ang otoridad. Tama? Kayo na una sa inyo galing yan. Kumuha lang ng kopya si Libiste.
Kaya sabi ko imbestigahan Duterte, go ahead! Ba't ayaw nyo pa rin? Sabi kayo ng sabi, yes, hindi po lang, 51 billion! Patunayan mo. This initiative will also benefit the communities that host Mamaya na yan. Nagpunta doon si Di Satanas at bumirma ng extradition treaty. So sabi ko, nako, ayaw ko naman mapahamak yung aking post kapag hihingi ng gobyerno na ako i-extradite. Priority ng ating suho dyan, ang prayang nakatapos ng college, walang kakayahan gumawa ng sariling pera kung hindi manahin ang nakaw na yaman at magpayaman palalo dahil sa mga bagong nakaw na yaman galing sa mga flood control projects. Diba po? Agree ba kayo o disagree? Pero talagang walang saysay. Bakit 2 beses na si Lisa Marcos nakarating dyan? 2 beses na si Marcos nakarating dyan? Wala ng ibang bansa na ganyan kadalas binisita ang mag-asawang Marcos kung wala silang personal na interes para pumunta dyan sa Dubai. Anyway, bago tayo magtapos, dahil talagang sinabi ko 2 pag-uusapan natin, nais ko lang pong muling magbigay pugay dito sa 2 batang kongresista na nagbibigay pag-asa sa buong bansa na meron pang kinabukasan ang ating bayan dahil hindi lahat ng politiko ay korap. Pinapakita po ni Congressman Miao Miao Barzaga at ni Congressman Leandro Leviste na itong mga bagong mga politiko natin ay po pwedeng tumalikod sa kapangyarihan para yumaman at talagang manilbihan para sa bayan. Maraming galit dyan, mga BBM vloggers. Ayaw nila kay Lipiste. Lipiste daw, Lipiste. Alam mo, kahit debate, yung isang mga vlogger dyan, sabi, Lipiste, debatihin kita, Isang tanong ko sa'yo, bakit ayaw mo kay Lipiste? Sa ginagawa niya, siguro marami kang nakita kay Lipiste yung pagkatao niya, hindi yung pag-uusapan natin. Kasi personal niya yon. Doon sa nilalabas niyang Cabral Pass, ba't ayaw mo ilabas? Sige nga! Hindi ka mananalo sa akin, sa tingin ko Hindi ka mananalo sa akin, unahan na kita, bibigyan kita ng tip. Pag sinabi mo sa akin na yung peki yung kay Lipiste, dapat patunayan nyo, totoo yung sa inyo. Hindi mo pwede sabihin ng isang bagay na peke kung hindi nyo alam ang totoo. Hindi nyo pwede sabihin ang bagay na kulang at hindi buo kapag hindi nyo alam ang kompleto. Ipakita nyo. Sino kayo mga vlogger? Hindi! Yung otoridad, siyempre. Tignan nyo naman ngayon ang sinasapit nitong si Miao Miao at ni Leandro. Si Miao Miao dahil talaga naman pong matagal na siya nagsasalita laban sa bangag ng presidente, laban sa korupsyon. Ngayon po, hindi lang siya sinuspended ng Kongreso, dinidimanda pa sa ngayon ng hepe ng kanyang partido. Kinakalaban ni Barzaga ang presidenteng bangag at ang pinakamayamang tycoon ng Pilipinas. Hindi sa kumukurap dahil siya ay matindi ang paninindigan na magbabago lang ang politika sa Pilipinas kung mawawala ang korupsyon at siyempre kaya naman may korupsyon sa Pilipinas dahil talaga namang pong hindi po nagkakaroon ng pagkakaiba ang kayamanan at ang kapangyarihan. Kung ikaw ay mayaman, ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan. Kaya nga po, ang gobyerno nagiging numero 1 negosyo, lalong-lalo na ng mga congressman at ng mga senator. Si Leandro Leviste, hindi naman niya kinakailangan mag-ingay. Sa totoo lang, kaibigan kong nanay niya, si Senadora Loren. Pero Senadora Loren is always a safe politician. Never po yan na nakikipaglaban sa presidente except nung panahon ng GNA dahil siya ay naging tumakbong vice president ni FPJ, natural. Nung nagkaroon ng issue kung nagkaroon ng dayaan sa eleksyon, natural, nasa panic siya ni FPJ para sabihin, nagkaroon talaga ng dayaan. At lumabas naman yung Hello Garci tape, di ba? Pero other than that, napakatagal nang naninilbihang senadora si Senator Laurel Legarda. Sa tingin ko, siya na ngayon ang pinakamahabang paninilbihan sa senador sa buong kasaysayan ng Senado. Safe po yan. Palaging pumapalagitna. Kaya itong ginagawa ni Leandro Leviste, pati yung karera ng kanyang nanay ay naapektuhan. Pero hindi nagpapapigil po itong si Leandro Leviste. Dahil ang gusto lang naman talaga ni Leandro Leviste, matapos na itong kultura ng korupsyon, lalo na sa Kongreso kung saan ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga senador at congressman ay yung mga infrastructure projects. Huwag po natin kalimutan na isa sa pinakaunang nakaupong kongresista
si Leandro Lebiste kung hindi siya lang ang kaisa-isahang nagsampa ng kaso laban sa isang district engineer dahil siya ay inoperan ng 10% at 15% para sa mga proyekto sa kanyang distrito. Na kanyang tinanggihan at indinimanda pa for direct bribery yung DE na yan. Samantalang lahat ng mga kongresista, pag sila'y nanalo na, naku, inaantay na ang bisita ng district engineer dahil alam na nila na ang kanilang kubra ay manggagaling sa district engineer. Pero tinalikuran po lahat yan ni Leandro Lebiste. Wala siyang pakialam dyan. Bakit? Kasi nga, dahil siya naman po isang entrepreneur, naibenta niya yung share sa isang kumpanya na wala pong hawak ng prangkisa ha. So mali po yan sinasabi ng ombudsman na gumawa ng pinagbabawal ng bagay si Leandro dahil ang binenta niyang shares ay sa isang kumpanya na hindi hawak ang prangkisa. Yung meron pong prangkisa ay yung solar power para sa bayan. Hindi po yan ang binenta niya sa MVP Group. At natural, dahil ang pagbenta niya ay mahigit kung kulang 20 billion, hindi na niya kinakailangan mamursyento. Sa totoo lang, sana po, lahat ng ating mga politiko hindi na kinakailangan magkapera. Sana lahat sila gaya ni Leandro na may sariling pera na at hindi na kinakailangan magnakaw. Pero ang katotohanan po, talagang negosyo pa rin ang pagiging politiko sa Pilipinas. Pero dahil nanindigan si Leandro Lebiste, ano ngayon ang ginagawa? Ginipit ngayon yung korporasyon na ibinenta niya kay MVP, natural, yan ay dahilan para habulin siya ng MVP. At kapag siya hinabol MVP, siyempre mape-pressure din ang Leandro. I'm sure ang sasabihin lang naman nila, patahimikin mo yan. Dahil pag naisa publiko yung Cabral Files na yan, mapapatunayan yung sinasabi ni Zaldico na 100 billion ang naging insertion ng Malacanang sa 2025 budget at 25 billion ang kinita ng presidente mismo. Siya may sabi niya na, sige nga, ayaw pa rin namin maniwala. Sa bibig niyo na lang yung ayaw niyo maniwala. Pero pag ang katotohanan, dapat mailabas. Ilabas ang Cabral Files na meron sa DPWH. Ilalabas din yung kay Libisi pagbabanggain. Ayaw nyo. I-edit niya muna. Na personal na diniliber ni Zaldico kay Presidente. Gagawin lahat para sirain si Libiste. Huwag lang mailabas yung Cabral Files na yan. Kaya nga kahina-hina, ito teorya ko sa chismis ng iba, kahina-hina lang pagkawala ni Cabral Dalawa ang maaring tinulak or hindi talaga si Cabral yun. Kasi pinakamahalaga sa lahat, ang susi na lahat si Cabral. At na kay Libiste na. Di parang hindi namatay si Cabral, mas power pa. Kasi si Cabral may anxiety, may depression, kaya hindi niya nailabas. Umiinom pa ng gamot. Si Libiste, matapang, walang ininom na gamot niya. Sabihin, doble ng triple ng Cabral to. Kaya iniisip nila tuloy, mabuti pa sana hindi namatay si Cabral o nawala. Mas lalo palang malala ang kapalit. Tinik sa lahat si Libiste. Pero nakikita niyo po ako, biktima rin ng pagigipit. Pero hindi ako papayag na ako'y ikulong nila. Hindi ako papayag na ako'y bastusin nila. Lumalaban ako at the same time, pinaninindigan ko ang aking karapatan para magkaroon ng asylum dahil nasa Universal Declaration of Human Rights po yan. Everyone has the right to seek asylum pag ikaw ay minapalabisan at ginigipit dahil sa iyong politikal na paniniwala. Sino ba naman pong naniniwala na meron akong masamang ginawa? In the first place, yung Pogo-Pogo po, at the time na nandyan ang mga Pogo companies, ay legal. So, hindi po illegal yan. Second, please. In the second place, wala pong kahit ano kong pag-aari na related sa Pogo. Ang aking ginawa lamang ay yung nagpapaupa sa isang Pogo ay naging kliyente ko sa isang ejectment case na sa hanggang ngayon ay nakabinbin sa Supreme Court. Matter of record po yan. Di ba gawain abogado naman yan? At dahil naging kliyente ko naman sila, nagsimula pa yan sa MTC, RTC, CA, nagtagumpay naman kami ng panandalian sa RTC, pero nabaliktad din. Dahil naging kliyente ko naman po yan, pinag-usapan din ako kung po pwede tumulong doon sa rescheduling of payment ng pagkakautang dahil nga po na-dispalkohan daw yung kumpanya.
O yan ba ho ay dahilan para ako'y makasuhan ng non-bailable? Kaya nga po, kampante ako. Kahit saan ako makarating, na humingi ako ng asylum, pagbibigyan ako, dahil ang papakita ko lang yung resolution ng piskal, kung saan binanggit ang pangalan ko, ang banggit lang is kung anong paratang sa akin, ang next banggit na, ay therefore dapat kasuhan si Harry Roque, na para bagang ang paratang ay sufficient na, probable cause na yan, para kasuhan ako. Pero ako po, 1 year shy of being a senior. Tapos na po ako. I'm good. Dahil ako po, napatunayan ko na not only yung aking katapatan sa mga Duterte, kundi katapatan ko na rin sa bayan. Nakipaglaban po ako at bilang kongresista, nakapagbigay na ako ng libreng gamot at paggamot na hindi lang nagkakaroon ng katuparan dahil sa korupsyon din ng mga walang iya sa PhilHealth. Yan dyan yung libreng patubig na ating batas din, yung ating libreng tanghalian para sa mga kabataan at saka yung National AIDS Law Policy. No? So parang nagawa ko na ang aking katungkulan. Good na ako. Miski pa, siraan na ako ng mga Marcoses. Miski patayin na nila ako, I'm done, I'm good. I can tell the Lord, I have served you well in on earth. Pero itong dalawang mambabatas po ito, bata pa sila. Nagsisimula pa lang sila ng buhay. And yet, binaliwala nila yung pagiging trapo. Dahil ang pagiging trapo, dapat tumahimik ka lang. Lahat naman ng mga congressman at mga senatong nakikinabang, bakit ka pa mag-iingay? So yan ang cardinal sin nung dalawa. Kaya hindi ko magugulat kung pagtutulungan sila na kanilang mga kasama dyan sa Congress of the Philippines. Kasi nga, kapag ikaw ay nag-ingay, binubuking mong lahat. Pero tignan nyo naman po ang kanilang katapangan. Wala silang pakialam. Itong dalawang batang mambabatas nito, Congressman Barzaga, Congressman Leviste, sila yung tinutukoy ni Gat Jose Rizal na tunay na pag-asa ng bayan. Hindi ko lang po kayo sinusuportahang dalawa, kundi ang karamihan ng mga Pilipino po, yung 94% na naniniwala na lantaran ang korupsyon sa Pilipinas, kasama niyo po sila sa inyong paninindigan na tama na sobra na at dapat na pong baguhin ang anyo ng politika sa Pilipinas. Ulitin ko po, siguro kinakailangan talaga ng charter change para mawala itong korupsyon sa ating lipunan. Pero ang aking mungkahi, gayahin na po natin ang ginagawa nila dito sa Europe. Kinakailangan po, baliin na natin yung relasyon ng district congressman at ang district engineer dahil dyan po talaga nagpumula yung korupsyon. Habang ang district engineer ay nagre-report sa district congressman, nadidiktahan ng district congressman si district engineer kung kanino ibibigay mga proyekto. So kinakailangan po, tanggalin natin yung relasyon na yan. Paano? Gawin po natin ng ating paghalal ng ating mga kongresista ay nakabase sa kanilang plataforma de gobyerno ng kanilang mga partido na siyang ginagawa po sa iba't ibang bansa ngayon ng Europa, hindi po kada distrito. Dahil kapag plataforma ang ating binoto, baliwala po ang personalidad, ang importante, ano ang gagawin ninyo sa gobyerno, anong nais niyong makamit, at paano makakatulong ang inyong plataforma de gobyerno para makamit ang inyong kagustuhan. Diyan lang po talaga mabubuwag ang kultura ng korupsyon. So, Okay, hanggang dito lang po muna tayo mga kababayan natin, no? Kitang-kita naman po natin na talaga na may pagtaki pa nangyayari. Kayo na humusga, kayo na magsapuso, konsensya nyo na sundin nyo. Tama na. May taki pa na eh. Diba? Kayo na humusga. Okay? Paalam sa inyong lahat.